Naayos na po yung lamesa. Okay ka langan? Seryoso po. Yan. Nalaglag po yung paa. Ito, tama mo yung baboy mo. Ano po, isama daw yung baboy ni Kuya. Hello po Kuya, good morning po. Tama mo na po ha. Opo, Okay. dito po yung mga murang bilihin. Manok baboy. Yan po. Ikaw may baboy ka. Yan po. Yan. Ano, okay ka langan? Yan po, tinasak na po. Hindi mo pinalitan yung mesa. Pinalitan po namin na mesa kasi medyo maliit po. Dami tao na po. Ito po yung paya mo. Yan, sinaksak na po. Ibukas mo muna yung ano. Na. Ayan o. Hindi ko mahanap yung lock. Hindi daw pumahanap yung lock. Ayan o. Nag-lock na po. Balikan ko muna po kayo at ako po ay nangangaling na baka po mahulog. Yun po. Ano na po. Tayo po ay mag-aano po siya. Inihanda po ni Vera po ito. Mali, pagkain. Hindi, yung company nila. Andito yung dalawang basahan. Yung dalawa tsaka yung po. Unti-unti na po tayong natatabunan. Yun o. Nga po pala, nakapag-ano na po kami kanina. Nag-almusal muna kami bago kami pumunta dito. Maaga po naging gising yan si Vera. Alas 3, gising na yan. Umihahanda na po yung paninda tsaka po yung ating almusal. So kung makikita nyo po, gulayan po yan yung sa likodan ko. Mga murang bilihin din po gulay. Dito lang yung bata. Pinanguuna ko po yung mabili agad. Apo. Wait lang po. Yan po.
Magawa ng pera. Yun. Inaayos niya po mabuti yung ating pamilya. Yan po. Ayan. Ano po? Ano po, marami pong mga tao na po yun. Ano po? Ito po yung mga gulay po. Good morning, Tol! Hindi naman yung ito. Ayan na po. Okay naman. Okay na po yung ating paninda. Nakaano na po. Salamat kay Vera sa aking butihing asawa na siyang naghahatid at nag-aayos ng aking paninda bago siya ulit umuwi. Bili na po kayo, Nay! Plastic na rin, Nay. 30 po. Ay, dito na lang. Ito po, may plastic po dito. Plastic po na rin. Ay, May 5 piso kayo, Nay. Bela po. Okay na po, meron na po pala. Apo. Perfect. 20. Iba-ibang kulay yan, te. Meron pa bang ibang mga kulay? Pero saan ba ito? Ano po yan? Sasaksakan po. Ayun. Bali 45 po lang. Ay, sobra po pala 10. 45 po lang. Thank you. Limang piso lang po. Thank you po. Yun lang. Nakabenta na po tayo. Para saan po? Panghinali po. Ang hinanali ate. Opo. Ano naman ito? Laruan ba to? Hindi po. Ano po yan? Hindi. Tong po yan. Parang pang ano, yung pang-itik sa prito. Ubus na po kasi yung malalaki, maliliit na lang matira. Wala pa po yung deliver.
Thank you po. Sorry, isa ko lang. Dito na lang po. Opo, thank you po. Yan o, nakabenda na tayo. 55 po agad. So yun po, nandito naman po tayo sa bahay. Pauwi na po tayo galing doon kay Kuya Lito. At buwi po muna tayo para naman tayo magluto. Yan. Atin pong lulutuin ngayon ay tilapia. Mag-isda naman po tayo. Itong pinaglagyan lang po ng isda na plastic ay tabanlawan ko lang po para hindi po maamoy. Yan. Matataba po yung nabili kong tilapia. Ganap po ako ng medyo mura-mura. Tilapia ang Batangas po ito. Mas malasa po kasi pag tilapia ang Batangas kaysa ano. Nabili lang po tayo ng 3 piraso. Yan, pinahati ko po. At magsasabaw po tayo ngayon. Nakakamiss po ang sinabawang isda. Yan. Nilinisan lang po natin maigi at yung dugo-dugo ay tanggalin. Yan. At kung mapapansin niyo po, running water po talaga ako maghugas. Yan. Kaya yung aming tubig ay talagang hinihinaan ko lang sa submeter. Kasi sadyang running water po ako maglinis ng mga pagkain. Pinalinis ko na po pala doon, libre palinis na doon sa binibilhan namin. Para dito sa bahay, hugasan na lang. Sa amin po, ang ulo ng isda ay ginaganito po namin. Para po matanggal yung may sipon-sipon po kasi to. Kung mapapansin nyo. Kaya pag hindi pa rin nyo na-try yung iganan yung ulo ng isda, itaktak. Para lumabas po yung pinakasipon-sipon niya. Yun po kasi yung malangsa din na isa. Fresh po yung ating nabili. Kaya masarap sa bawan. Paghapon po kasi mahirap ng bumili ng mga fresh. Kumbaga, hindi na masarap pang sabaw. Ewan ko po, nasanay po ako ganun maglinis ng isda. Bali naging 6 po. Gawa ng pinaghati ko lang yung dalawa. Naghati ko lang sa dalawa yung isang piraso. So yan. Pag running water na po na ganyan, kahit 2 beses mo lang siyang hugasan. Masarap po kasi sabawan yung mga fresh pa na isda. Ano ba yung lasa ng sabaw. Yan. Then, after po natin, habang pinapatiktik po natin itong hinugasan natin yung isda ay magre-ready naman po tayo ng ibang mga sangkap. Meron din po tayo ditong
sibuyas, luya, at ito pong kamatis. Uunahin ko lamang po itong i-ready. Para habang nire-ready ko po yung ibang mga sangkap ay pinapakuluan na po natin to. Ito po yung unang ilalagay natin sa sabaw po ng ating tawag nun, tilapia. So yan, basan po muna natin. Kailangan pong hugasan natin maigi kasi hindi natin alam kung nagulong-gulang na to kung saan. Take note po, napakamahal ng mga gulay natin ngayon. Ang sibuyas, napakamahal. Puro de. At syempre po ang ating luya. Hugasan lang po natin mabuti. At di ko na po ito babalatan. Okay lang naman po hindi ko balatan. Basta hugasan nyo pong maigi. Syempre galing po ito sa lupa. Ay, nalaglag ng ating sibuyas. Ayan. Tanggal ko lang po yung mga itim-itim niyang excess na itim-itim. Pero malinis na po yan. Ayan. At syempre, patuluan po muna natin yan habang atin pong babalatan tong sibuyas. Ang liit ng sibuyas natin kasi ubod ng mahal ng sibuyas ngayon. Ayan. Okay na po yan. Ayan. At kanina po, nagsaing ako. Binukod ko po yung sabaw ng sinaing. Yung hugas-bigas na tinatawag. Dito po natin papakuluan yung ating sabaw. Ayan. Unahin ko po itong kamatis. Kamatis natin may tama pa Mahal-mahal eh. Kasan po natin ulit. Ayan. Mas malasa po yung sabaw ninyo ng isda pagka yung isasabaw po natin ay hugas-bigas. Pero kung wala naman pong hugas-bigas, okay lang naman po. Kahit tubig na lang. Yan. Okay na po yan. At syempre yung ating sibuyas na gold. Ang sibuyas bahaw. Yan. Lagay na po natin lahat dyan. At syempre yung luya. Medyo nilakayan ko po talaga tong luya. Kasi masarap po dito. Yung lasa talaga yung luya. Mararamdaman mo sa lalamunan mo yung pinakaluya niya. So ayan, ganyan lang po. Ayan. At ngayon naman po, itong ating sabaw ay lalagyan ko na po siya agad ng asin. Ayan. Siyempre, control nyo lang po. Nasa inyo na po yan kung paano nyo po kontrolin yung lasa po ng inyong lulutuin. At ako po ay maglalagay din ng konting bechin lang, konti lang. Optional po yan. Sa mga may ayaw ay okay lang. At paminta. Ayan. Dinagdagan ko po ng paminta kasi mapaminta po talaga ako pag nagluto.
So, ayan. Ito po, ipapakuluan na muna natin. Papalabasin natin yung aroma ng luya, kamatis, at sibuyas. Hayaan po muna natin pakuluin natin ito ng pakuluin. So, balikan ko po kayo maya-maya. So, yan po, habang magpapakulo po tayo ng sabaw, meron po ako ditong hilaw na sampalok. Ito po ang ating pangpapaasim for today's video. Ayan. Nasubukan nyo na po ba to? Or hindi pa? Baka po mayroon pang hindi nakasubok sa inyo. Magawing pampaasim to. Try nyo po. Mas masarap po to. Pero kung wala talaga ay syempre magsisinigang mix po talaga tayo. Nakita ko po kasi kanina to sa tabi ni Kuya Lito na nagtitinda ng gulay. Ayan. At nag-crave po kami ni Kuya Lito sa ganito na pang-asim. Siyempre, hugasan ko lang pong mabuti. At mamaya po, itatambog na po natin to. Pag kumulo na ng kumulo yung sabaw natin. Pag malapit ng kumulo, pwede na natin itambog. Siyempre, hugasan lang din natin ng maigi. Ayan. Napakasarap po kasi kung ito yung gagawin ninyong pang-asim. At meron po ako ditong siling green. Ayan. Hugasan ko na rin. Ayan. At kasama ko po muna dyan para mababad. Meron din po tayo dito okra. Ayan. Tulad nga po ng sinasabi ko lagi, panghuli, bago ko ilagay itong okra, tsaka ko lang siya huhugasan para hindi po siya maglapot or maglaway. Simpleng luto lang po ang ating ulam ngayon, pero napakasarap. Alam ko po na marami nang nakaluto sa inyo nito at marami nang nakasubok, pero syempre ito kasi ang na-crave namin ngayon ni Kuya Lito, kaya ito po muna. At alam ko naman na may mga gusto pa rin gumaya kahit mga ganitong simpleng luto lang ang ating inihahanda. So dito po muna to, mamaya ko na po huhugasan. At meron po tayong dahon-dahon dito. Ito po ay tawag nito kamote. Dinamihan ko po. Kanina po kasi meron na akong mahimay doon sa pwesto. Ayan. Meron na akong 2 pirasong mahimay. Ngayon, dadagdagan ko pa ng isa. Kasi napakasarap nito gulay. Lalo na ang ating pang-asim ay sampalok. So, yan. Ihihimayin ko lang po itong mga to habang pinapakuluan po natin yung ating sabaw. At uulitin ko po, tulad ng aking laging sinasabi, ang version po na to ay version ni Ate Vera. Alam ko po, may version din po kayo. Baka gusto nyo pong mag-share at gusto nyo pong ituro kay Ate Vera, willing po akong basahin itong mga yan. Comment lang po kayo or isulat nyo lang po sa comment section at taos puso ko pong tatanggapin at malay po natin bukas makalawa, yan naman ang aking version na lulutuin. So yun, ito po binabad ko muna at ito po ay huhugasan ko ng maayos. Wala po kasi akong langgana kaya ito po ang gagamitin natin. Ayan. Kapag po yung talagang dahon-dahon,
Huhugasan ko ng 2 beses, tapos ibababad ko muna. Bago ko po bago ko po ilagay sa niluluto ko, ay huhugasan ko po ulit. Kasi hindi po natin alam kung saan po ito naggapang. Hindi po kasi natin tanim. Para maano rin po nating malinis. Kasi mahirap naman kung bara-bara po yung ating pagluto or paglinis ng ating mga kakainin. Sa mga daon-daon po, ganito po ako maghugas. Di baling sabihin pong magastos sa tubig, basta malinis pong maigi. Yan. Yan. Tapos bababad ko po muna siya. Pupunuin ko siya ng tubig. Tapos bababad ko po muna. Yan. So, ayan na po. Kumulo po siya ng kumulo. Ayan. Atin po munang hahaluin ng konti. At ayan. Pwede na po nating itambog yung ating para lumambot. Ayan. Kukunin po kasi ulit natin yan mamaya pag lumambot. At pipisatin po natin. Ayan. Tatakpan po muna ulit natin. Pero syempre, kasi nag-amusin, tulad nga po ng lagi kong sinasabi, ayaw ko pong nag-aamusin ng ating pinaglulutuan. Ayan. At itong ating takip ay hugasan ko lang po siya ng bahagya kasi nag-amusin din po. Ayan. Kaya, wait lamang po. Ayan po muna natin na nakulo yan. Para po lumambot yung ating pang-asin. Yan. So, yan. Balikan ko po kayo maya-maya at pagbalik ko po ay malambot na po yung ating pang-asin. So, yan. Titignan po natin at maapaw na. Pinunasan ko lamang po yung umapaw para hindi po magdumi ang ating tabi ng kalan. At mukhang okay na po yung ating pang-asin. Amoy na, napakabango. Atin na po siyang kukunin. Yan, wow! Pag lumutang na po siya, okay na yan. Yan. Napakabango po. Yan. Iba po kasi yung amoy ng ganito. Pilaw kaysa yung nabibili na nating powder. Siyempre. Yan. Kasi po, pag pinatagal mo pa to, matudurog na yung mga balat, magiging mugmugin na yung sabaw natin mamaya. Kaya pag lumutang po, pwede na po yung kunin. Tanggal na nga po yung ibang mga balat. Pero nakuha na po natin yung mga balat niyan. Pinabalik ko po yung mga kamatis at luya. Kasi sayang pa. Magpaano pa yun ng aroma sa sabaw. Ayan. Napakabango. Ayan. Ayan. Okay na. Maglalagay lang po tayo ng konting sabaw dito. Pambababad lang natin. Kasi pipisa-pisain po natin na ganyan to.
para po maglabas yung katas. Yan. Pero ngayon po, lalagay ko na po yung ating talapia. Yan. Tumiktik na po yan. Nabitawan ko po, sorry. Yan. Habang yung ating ano po ay ganito ko. Pipisa-pisain ko lang po siya. Yan. Para maglabas po yung kanyang katas. Yan. At saka syempre ang ating niluluto ay takpan din muna natin ulit. Yan. Pagkulo po niyan, pwede na po natin ilagay yung okra. Wow, napakabango po. Yan. Tanggalin ko po muna yung katas para mapisa ko po ng maigi. Yan. May asim na po yung sabaw na yan. At syempre, pipisa-pisain ko po muna ulit. Maigi to. Yan. Habang pinipisa po natin, syempre, papakuluin po natin yan at makatakip naman po siya. Yan. Para po lumabas yung katas ng ating asim. Wow, napakabango. Natural na pang asim. Antayin lang po natin kumulo yun. At syempre tanggalin ko naman na rin po yung ano dito. Yan. Di ba po? Okay na po. Mamaya ko pa po ilalagay ito. At ito na po, kulong-kulo na. Yan, ano ko na po yung pang-asim. Yan. Parang huhugasan ko lang po siya. Pwede rin po ito sa hinog na ganito. Na sampalok. Pwede rin sa hinog. Pero syempre, magkaiba sila ng lasa. Lalo na kung matamis yung inyong sampalok, ay magkaiba po ng lasa. Mas recommended ko po itong ganitong hilaw. Yan. Isa pa po na banlaw para talagang masimot natin yung pinakaasim. Kasi pag di mo po tinanggal tong pinakabuto niya at yan na din nadurog, pumapait din po pagka ano. Yan. Okay na po ito. At maya-maya, titikman naman po natin. Napakabango. Yan. Siyempre, lagay na natin itong sili. Hati-hatiin ko po. Yan. At, hugasan ko lamang po itong okra bago ko po ilagay sa ibabaw. Yan. Yan. Kunting kulo lang po, pwede na rin po natin ilagay yung talbos. Yan. Titignan na po natin at syempre, titikman. Yan, pwede na pong ilagay yung ating, ating talbos. Pero titikman ko po muna. Okay na po siya. Ang sarap ng pagkakaasim.
Lalagay ko na rin po yung ating talbos. Isang kulo na lang, okay na po to. Yan. Isisit, pansit. Napakasarap po ng ano, ng asin ng ating, yan, pakuluin ko lang po ng konti at okay na. Na po ang ating ulam na sinigang na tilapia sa sampalok. Ano pa pong ginagawa nyo? Luto ng ating ulam, kain na tayo. Salamat po lagi sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!